Parang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Nakita ko po kung ano po ang mga itsura nyo kahapon para sa inyong Halloween competition. Ang question ko po is, achieve po ba? May napanalunan po ba ang tambalan? At higit sa lahat, uulitin nyo pa ba next year? Ay, syempre! Congratulations sa ating kumikinang ina! O, diba? Dahil siyang nakakuha ng second prize. Second prize! Alam mo, proud na proud ako sa aking second place na finish kasi talaga nga first time kong magpa-prosthetics. Alam nyo, kasi sa screen, siguro sa Facebook or sa TikTok, baka hindi kasi siya parang yung detail kasi. Hindi mo makikita masyado. Oo, kaya mukha akong yung ano ba yung mga description nyo sa akin kahapon, para ako nahulog sa kanal. Itinulak, napuyat, ganun. Pero pag malapit ka kasi, tapos sa HD, yung detalye talaga nun, ano po siya wak-wak na brain. Yun yung idea parang wak-wak na brain, ganyan. Oo, mukha naman pala talaga ako napuyat dun sa kahapon, mukhang puyat, di ba? Pero kung tutusin, talagang ang tindi ng glue na nilagay sa ulo ko. Kaya sabi ko talaga, proud na proud ako dun sa placing ko. Kasi first time kong ginawa yun. Alam mo, sa totoo lang, Diego Bandido, kunyari ngayon, mukha lang makapal yung buhok ko kasi 6 na extension na nakakabit dito. Pero sa totoo lang, ang tunay kong buhok parang si Tanya Chinita, 15 piraso na lang. At dun sa pagkakalagay ng mga glue kahapon, may posibilidad na yung 15 maging 11 na lang. Pero worth it. And kung tinatanong nyo po kami kung uulitin namin, I think yes, if the price is right. Sobra. If ika nga niya, Uncle Peste kahapon, Uncle Pester si Diego Bandido. Kung ika nga niya, Diego Bandido, if only for the consolation prize. Di ba? Bongga. E di uulitin din next year. Ayan. Sobrang saya po ng experience. Totoo. Na kami po, paldo kami dahil may consolation. Pero alam mo, Diego, feeling ko kaya thankful ako sa nangyari kahapon kasi merong presentation Ang nangyari po, parang bawat DJ, parang mag-acting ka sa harap ng mga judge, ganyan. Tapos ipapaliwanag mo kung ano yung look mo, kung ano yung eksena mo, tas bago ka magpakilala ng sarili. Which we will post in the pages of Love Radio Manila soon. Ine-edit pa nila. So kahapon, nandun ako sa moment, palibhasa, kasi kung introvert ako minsan pagdating sa mga ganyang performance, sa totoo lang, hindi talaga ako sumasali sa ganyan. Palibhasa, meron ako suot na contact lens sa puti. Hindi ko nakikita yung mga plus madilim, hindi ko talaga nakikita. Sabi ko sa'yo, yung aktingan ko talaga kahapon na parang nilapastangang probinsyana. Nagulat din ako sa sarili ko. At very thankful ako kasi parang feeling ko kasi, Jeg, simula nung nagkaroon ako ng thyroidectomy because of my cancer at inoperan ako, feeling ko yung lalamunan ko talaga masikip. Medyo may takot ka na sumigaw. Correct, natatakot ako. At eto, nakahapon. Yung kumikinang ina nyo, grabe, nagulat kami. Sumisigaw. Totoo. Alam mo, nagulat din ako. Tapos, naging thankful ako kasi parang feeling ko, yun yung
trigger para bumuka ulit yung lalamunan ko. Kasi, yung confidence. Oo, Ayan. kasi pagkatapos talaga nung operation, parang una, yung throat ko, feeling ko talaga tight siya eh. Natatakot akong itodo siya kasi baka mamaya may mapunit. Talagang ganun. Kahapon siguro, bukod sa madilim, hindi ko nakikita yung mga tao. Tapos, syempre, dala na rin ng matinding pangangailangan. Pag ang pera talaga ang motivation, ginagalingan. Kasi nga naka-broadcast dito kahapon, nanonood kami. Sabi ko, maganda sana kung may effects, pag sigaw niya, bumulwak yung... Oo nga, sabi ni Jegs pagkatapos, dapat parang bumulwak yung sa may liig mo. Sabi ko, ikialam baka mamay bumulwak talaga kasi may hiwa ako dyan eh. Pero naalala mo pa ba yung yung mga linyahan mo? Hindi! Ako din eh. Ayoko na nga panoorin Kung ano eh. ba pinagsasabi? Uy, pero, hindi ko kasi napanood yung sayo. I think nag-CR ako. Pero sabi nila, sobrang galing ni Diego. Sabi ko naman, career naman talaga pagdating sa performance. Ganon. So, dun sa nagtanong po sa amin, yes, sa tingin ko only for the fact na tinodo namin, yung alam mo sa sarili mo na ano man ang mangyari, mag-place ka man, consolation prize man yung makuha mo, but you know for yourself na tinodo mo, ito yung best effort mo. If only for that, yun palang panalo ka na dun eh. Ito kasi yung sa kumikinang na natambalan, yung iba kasi alam mo talagang may inaral sila, may script sila. Yan. Sa totoo lang kami wala po eh. Wala. Ako wala. Sabi ko ano ko sasabihin? Kaya nga. Alam, may ganun pala. Kaya nga. Sabi ko, may ano pala, may parang, tas isa-isa, akala ko kasi parang lahat sabay-sabay, tas rampa-rampa lang. Rampa-rampa, tsaka gago-gaguhan lang, yung parang pagtatawanan natin isa-isa in front of the judges, tapos naka-broadcast pa dito sa labas, di ba? Ito-todo mo na din. Diba? Nakakatuwa. I think, sa tingin ko kung kayo po ay ngayon pa lang, syempre malapit na mag-November, no? Ngayon pa lang, pa-plan out na for your Christmas party, tas nag-iisip ka kung ano ba sasali ba ako sa presentation or, diba, itutodo ko ba or sakto lang. I think, i-give mo na. Kasi hindi naman sa nananakot, paano kung huli mo na din yan? Hindi mo pa tinodo, di ba? I mean, every day is a gift. So every chance that you get na pwede mong itodo, bakit hindi mo itotodo? And on top of any celebration, not just the celebration, yung makiisa ka doon sa Totoo, grupo mo. correct. Yun yung pinaka-importante. Kasi sa akin yung reason ko, not because of the Halloween or whatever. Sabi ko kasi group effort ito. I want to be a part of the team. Tama. Nakakatawa nga, nag-uusap nga kami kanina ni Uncle Dagol tsaka ni Conyo Bicolano. Nagulat daw sila na parang bigla ka naka-makeup. Sabi ko, wag ka, DIY yun. Nanonood siya ng YouTube habang nagme-makeup sa sarili. Sariling sikap talaga. Diba? And yun yung I think yun yung sinabi ko sa sarili ko na proud ako sa Love Radio team kasi lahat talaga nag-effort. Si Tanya Chinita kasi, ang eksena niya, bawal kasi yung madungisan ng mukha niyan kasi very, very sensitive ang skin niyan. Ang sakit po niyan sa balat. Correct. Ang sakit po niyan sa balat ay pangmayaman. Every now and then, kailangan may tamang produkto na pwede lang i-apply sa mukha niya. Mamahalin po, hindi po kakayanin, hindi po tutumbas yung papremyo kahit makuha niya man yung first prize. Totoo. So, abono pa siya. So, siya talaga, parang hindi na maganda yung costume niya. Basta makikita niya yan sa mga video. Tama ba sa inyo mga babayan? Hypoallergenic? Parang mga ganon. So, mahal yun, di ba? Mahal yun. So, hindi tama ka. Hindi kaya nung cash prize yung magiging epekto nito sa skin niya. Si naman, dalawa lang kasi silang parang nanatiling malinis. Lahat kasi hindi kami malinis. Ay, di, tatlo. Si Kim Chino. Si Kim Chino kasi given na yun, ayaw niya talagang maging pangit. Kahit anong mangyari, wala akong pake. Gusto ko, pogi lang ako. Tapos si Mara Tony naman, festival queen. Diba? Pero para sa akin, yung lahat po kami sumali, walang hindi in itself, para sa akin, sobrang panalo na yun. Team effort. Yung sinasabi ni Jegs na alam mong nakiisa ka sa grupo mo. Alam mong gumawa ka ng best or ginawa mo yung way mo para sa grupo mo. That in itself is a win. Kaya kung yun na nga ulitin ko, nag-uusap-usap kayo ngayon para sa Christmas party. Ikaw yung tipong KJ. Kung alam mo yung salitang KJ, malamang may gout ka na! So kung ikaw yung tipong KJ or Killjoy na,
corny naman yan eh. Ayoko namang sumali, di ba? Tanggalin mo na yun. Kasi sayang yung sayang yung contribution mo. Kasi baka mamaya, akala mo lang ayaw-ayaw mo, ito lang yung pwede mong mabigay. Ikaw pala yung makakapagtodo. Kasi ako initially dito sa Halloween Eklavu na to, parang gusto ko simple lang eh. Tapos na-realize ko, teka lang, sasali na rin lang naman ako, i-give ko na what I can. Kasi parang ako ganon. ang BOB ko kung bakit sumali ako because gusto ko yung Love Radio na mag-stand out. Tama. Hindi po ako, di ba? Oo, tama. Kasi kung makakadagdag ka, even nga si Kajot, di ba? Correct. Bumili na ng diaper, 66 pesos. Pasok na, grabe yung kita niya kahapon. Paldo. 1,000, 10,000%. Oh, 180 consolation. Diba? 1,800 tapos ang ginastos mo 60 pesos. Diba? And yun yung nakakatuwa mga kabisyo. Pagkatapos nun, yung memories eh. Pagkatapos nun, yung pag-uusapan nyo ng maraming mga araw, kayo mga kaopisina, yung ginawa ninyong performance. Again, that in itself is a win. Ayan, at nakaka-proud lang kasi kakagaling lang natin sa team building. Totoo. At nakita natin na buo yung team na nakipaglaban. Correct. Yun yung yun yung nakakatuwa po talaga sa lahat. At syempre, isa pang nakita ko talaga, iba talaga ang motivation ng pera. Tama. Na kapag ka may perang involved, 'di ba, sasalihan. Kaya grabe yung mga Ay, oo. Ay, syempre, yung nanalo naman, sino ba naman hindi pa ay, oo Bit niya po naman. yung poste ng Correct. Meralco. DIY Sa props poste niya. ng Meralco na may ilaw-ilaw pa. Oo. Sobrang deserve. Kaya dun sa mga nag-organize po ng mga parties, whether it's Halloween, kasi for sure this weekend, napakarami ng mga Halloween parties eh. This weekend, o kaya sa Christmas party niyo, o kaya sa reunion, tandaan, kung gusto niyo po na well participated ang Ayan. inyong competition, if the price is right. Well, tingin ko mananalo si Nicole kung may dagdag na props eh. Ay, oo may nga. hawak ka na putol na ulo. Kasi Pwede. di ba may kutsilyo ka. Actually, itong si Diego Bandido, iniisip niya talaga kung ano kaya kung kumain daw ako ng atay. Sabi ko, hindi na. Grabe naman, yung may hawak pa akong atay tas kakainin. Kasi in previous years, meron po kaming ganyan eh. Na kaya sila nanalo kasi kumain siya ng uod. Parang pagbuka ng bibig, may lumabas na mga uod. Grabe yung effort. Pero doon ka din na matutuwa doon sa mga effort ng mga tao pagdating sa competition. Again, ulitin natin mga kabisyo, if tama po yung motivation. Ayan. Alam mo, hindi naman necessarily pera lagi eh. Minsan, katulad ni Diego, pera din kasi alam niya may consolation prize, diba? Aminin na natin. Pero yung motivation niya is, I want to be part of the group. I want na makadagdag ako sa pagsa-stand out ng group. Tama. So, yun yung mahalaga. Kung gusto mo sumali in any competition, ano man yan, sepak takraw, patintero, o kaya ano man yan, national competition, international pageant, tanong, di ba? What is your motivation? Ayan. Maliit man malaki yung role mo, you are part. Kumbaga isang body lang True. kayo eh. Diba? Alam mo, yan yung lagi kong sinasabi sa anak ko nung si Princess. Kasi alam mo, hindi pa to nakaka-land ng major role. Di ba, lagi, kaya nga gusto niya, i-coach mo siya. Di ba? Hindi pa siya nakaka-land ng any major role sa any presentation or play. Tapos, of course, lagi siya nalulungkot kasi lagi siyang nandoon sa backseat, nandoon siya sa likod, laging kahoy, o kaya bituin na hindi gumagalaw. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, sa Bethlehem, tandaan, nandyan man si Jesus Christ, Mama Mary, and si Saint Joseph, si Joseph, di ba, hindi pa rin kumpleto ang birth of the Lord kung wala yung bituin. Tama. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ay merong ambag. Part kayo ng isang buong Correct. body. Para makumpleto yung isang buong kwento. Hindi makukumpleto ang kwento tungkol sa isang nawawalang bida sa forest kung wala yung punong kahoy. Tama. Subukan mong iisa lang ang punong kahoy. Paano mo kang forest yun, di ba? Correct. Kaya kung punong kahoy ka, magpasalamat ka, ikaw ang dahilan kung bakit nagmukhang forest yung production. So every presentation or every effort matters. Tama. It counts, kabisyo. Correct. Pakatandaan mo yan. Ay, naku mga kabisyo, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!